Nagpahayag ng kahandaang bumalik sa PBA si William Navarro sa kabila ng pagkakaroon nito ng 3 taong ban sa liga bunga ng pag-alis nito sa Magnolia. Inilabas naman ang petsa or schedule ng bakbakan ng Gilas at China sa Asian Games kung saan inaasahang magiging mainit ang nasabing laban. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Willing umanong bumalik sa PBA si William Navarro matapos ang maiksing stint nito sa KCC Aegis ng KBL. Ayon sa kanyang pahayag ng makapanayam ng media, hinihintay na lang nito ang desisyon ng PBA kung pagbibigyan ang kanyang apila o hindi na malip ang ban or 3 taong ban sa kanya bunga ng isyong kinasangkutan nito ng iwan ng Magnolia at piliin ang opportunity sa KBL. Yan ang laman ng kanyang pahayag sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Sana, bakit hindi? Nakaban ako eh. If tanggalin nila yon, babalik ako. Hinihintay lang namin kung ano magiging desisyon nila. Kung ano man ang mangyari, mangyari na. Maghahanda na lang ako para sa pagkakataon na yan. Kung ano man ang mangyari sa hinaharap, wala pa eh. Pagkatapos nito, hindi ko rin alam kung ano ang susunod na mangyayari. So malaking usapin talaga yung kaso ni William Navarro kasi nga, hindi naman biro yung 3 taong ban na ipinataw sa kanya ng PBA, di ba? Sa ngayon kasi wala siyang magawa kung hindi maghintay sa magiging desisyon ng liga sa kanyang apela. At base sa kanyang pahayag mga playoffs, bukas pa rin siya sa pagbabalik sa PBA kung sakaling alisin or bawasan yung suspension, di ba? Siyempre, wala naman siyang ibang pupuntahan eh. Kung babalikan natin yung pinagmulan ng lahat ng yan, nagsimula yan ang iwan niya yung Magnolia nung panahon na hawak pa ni Coach Chito Victolero yung hotshots. Pinili niyang umalis at subukan ang kanyang kapalaran sa KBL. Naintindihan naman natin kung bakit niya hinangad ang opportunity abroad, pero may kaakibat din talagang consequence ang pagdidesisyon na iwan ng Magnolia nung time na yon. At naging kakaiba rin ang naging takbo ng kanyang KBL journey ha. Nagawa niyang maging champion kasama ang KCC Aegis, pero ilang linggo lamang matapos ang kanilang title run, naghiwalay rin sila ng koponan. Dahil dito bigla siyang nawala ng team at ngayon wala rin siyang PBA option dahil sa suspension. Kaya masasabi talaga na malaki ang naging kapalit ng desisyong ginawa niya noong panahon na yon. Sa ngayon, nakatuon muna si Navarro sa Strong Group Athletics kung saan kasama sa kampanyang ipagtanggol ang titulo ng Pilipinas dito sa Jones Cup. Pero pagkatapos ng torneo mga playoffs, malaking tanong na naman kung saan siya tutungo dahil wala pang kasiguruhan ng kanyang susunod na hakbang dito. Wala muna siyang ibang magagawa kung hindi maghintay sa magiging desisyon ng PBA sa kanyang appeal. At kung didinggin at pagbibigyan ng liga ang kanyang kahilingan malip yung kanyang 3 taong ban. Maaga namang sasagupain ng Gilas Pilipinas ang mahigpit nitong karibal sa corona na bansang China. Ayon na rin sa itinakdang schedule ng Organizing Committee ng 20th Asian Games, mauunang sagupain ng pambansang koponan ng bansang Bahrain, kasunod ang Kazakhstan at sa dulo ang bansang China. Bunga niyan, inaasahan ng magiging mainit ang nasabing bakbakan hindi lamang dahil sa larangan ng basketball, kung hindi dahil sa paninindigan ng dalawang bansa sa West Philippine Sea. Narito ang report ni Mark Escarlote ng Daily Tribune. Nakatakdang magkaroon agad ng matinding sagupaan ng Gilas Pilipinas kontra China sa men's basketball tournament sa ika-20 Asian Games na magsisimula sa September 11 sa Aichi, Nagoya, Japan. Bubuksan ng Gilas ang kanilang kampanya laban sa Bahrain sa September 11 bago harapin ang Kazakhstan kinabukasan. Sa huling araw ng group stage sa September 14 naman, makakaharap nila ang powerhouse na China. Inaasahang muling iinit ang tensyon at matinding rivalry sa pagitan ng Pilipinas at China. Okay, so markahan na yung kalendaryo mga playoff. September 14, Gilas versus China. Yung iba pang detalye, to follow na lang siguro. Pero isa lang ang sigurado natin dyan. Iinit talaga laban ng Gilas Pilipinas at China sa darating na Asian Games. Sigurado kasi na hindi pa nalilimutan ng China yun nangyari noong 2023 nang talunin sila ng Gilas sa semifinals pa lang at tuluyang makuha ng Pilipinas ang gintong medalya versus Jordan. Kaya para sa China, siguradong may dagdag na motivation ang rematch na yan. Lalo na't pagkakataon nila itong makabawi sa pagkatalo sa harap ng sarili nilang fans nung panahon na yon. Mas nagiging sensitibo rin ang match-up dahil sa tension sa pagitan ng Pilipinas at China kaugnay ng West Philippine Sea. Alam naman natin lahat yan. Parehong may magkakaibang position at claims ang dalawang bansa sa usapin na yan. Kaya hindi may iwasan talaga na magkaroon ng dagdag na emosyon kapag nagharap ang kanilang mga national teams. Siyempre, basketball pa rin yan at kailangan manatili sa loob ng court yung competition. Pero alam ng lahat na may ibang level na intensity kapag Pilipinas at China yung nagkakaharap dyan. Para naman sa Gilas, hindi magiging madali ang hamon kasi nga hindi pa rin malinaw
kung sino-sino sa mga pangunahing players ang magiging available para sa Asian Games. May mga players na may commitment sa kanilang mga overseas clubs, di ba? Kaya posible na hindi mabuo ang dating core ng ating koponan. Dahil dito, mas magiging mahalaga ang magiging desisyon ni Coach Tim Cone sa pagpili ng final roster. Kailangan talagang piliin ng mabuti ni Coach Tim ang mga players na sasabak sa torneo. Hindi lang batay sa pangalan o reputasyon, kung hindi kung sino yung available, kung sino yung healthy, committed at babagay sa kanyang sistema. Kung gusto ng Pilipinas na maipagtanggol ang titulo at harapin ng maayos ang China, kailangan buo yung commitment ng bawat player dahil sa ganitong klaseng torneo mga playoffs, hindi sapat ang talent lang. Kailangan din ng chemistry, disiplina at malasakit sa national team.